Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong balita sa Philippine Star Life, Star Balita. Tungkol sa posible dalawang tao na susunod na mabibigyan ng ICC warrant of arrest. Philippine Star Life. Article by Melanie Oson, published March 12, 2025, 3:28 p.m. Bato de la Rosa, title, Oscar Albayalde may be served ICC arrest warrant next. Okay. So, itong basihan ng balitang ito ay dahil sa pahayag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte sa interview niya sa isang radio station, Sabi niya may tatlong pangalan kasing binanggit doon sa mga dokumento ng ICC. Noon pa man, sinisilip nila na responsable, number 1, Duterte, tatlong tao Duterte, Bato de la Rosa, at Oscar Albayalde sa interview niya sa DZBB Super Radio March 12 ngayong araw. So ito yung exact statement ni Attorney Cristina Conte. Sabi niya, Senator Bato de la Rosa, who would be considered one of the persons most responsible. Oscar Albayalde, who has also been named in the documents as liable. Malinaw para sa amin na si Duterte ang punot dulo nito, kaya okay na yung mas may mauna kaysa mahuli siya. Sabi niya sa isang interview ng ANC. Conte added that there may be 3 other ex-PNP officials na pwedeng mabigyan ng ICC warrant of arrest. Sino-sino? Sabi niya may dagdag na 3 kapulisan di umano, parang sangkot din, pero unofficial pa yung documents patungkol sa kanila. So, in the documents by ICC's Office of the Prosecutor, first released by former Senator Trillanes, ito yung mga opisyal na posible. Former CIDG Chief Romeo Caramat Jr., former National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo, and former PNP Intelligence Officer Eliazar Mata. Okay. Sabi ni Attorney Conte, nakita ko lalo na kapag magsimula ang trial kay Duterte, mayroong mauungkat pa na dagdag ebidensya o impormasyon tungkol sa partisipasyon ni Bato at Albayalde. Kalaunan, madagdagan pa yan. So, ito, may nabasa akong post ba yun? O response ni Senator Bato is, hindi ako takot, bring it on. Okay? Yan ang tama, yung mga palaban ba? Haharapin talaga ang kaso. I don't know with General Albayalde kung anong comment niya nito. Nakakalungkot lang. Kasi kung sino yung nagtrabaho ng husto, sino yung sa pananaw, sa experience ng nakakarami ay nakapagpatahimik ng ating bansa, ay sila pa ngayon ang tinutugis. Okay lang sana kung ang pagtugis o pag-trial kaso sa kanila ay dito lang sa ating bansa. Nakakadismaya na doon pa sila uusigin sa ICC. To me, that's a slap of our sovereignty. Wala na tayong parang hindi na tayo malayang bansa
kung uusigin tayo ng puti, na meron naman tayong functioning na judicial system. Napakaganda, although mabagal kung minsan ang daloy ng hustisya, kailang meron pa rin kasi nandyan pa naman yung Supreme Court na last defense natin pagdating sa hustisya. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Frank Ombaw. But the best thing is that they have done to fight against drugs. They are the best fighter for the Filipinos and human dignity. Mabuhay po kayo. Borgs Regalag, expected. Uubusin nila yung Duterte camp so they can rule the Philippines. Iris Lynn San Diego, follow the rules of ICC. If not, sayang pagod nyo, tulog nyo na lang yan. Ito yung nangyari pag-aresto kay PRRD na hindi sinunod yung ICC rules 59.3. Dapat sana dinala si PRRD sa isang judge para i-assess yung warrant of arrest. Hindi dinala eh. Kaya, I don't know anong mangyari. Kaya wais itong si PRRD. Kaya pala, relax na relax siya. Wala lang. Nakaupo na sa aeroplano, nakaganyan pa rin. Nakaganyan. Sabi nga ng iba, parang pumasok sila sa patibong ni PRRD na alam ni PRRD na darating ang panahon na mananalo siya sa kasong ito dahil nga sa hindi pagsunod sa rules ng ICC. Lelet Des, sabi niya, what's happening, Philippines? Nasria Sokor Balindong, grabe ang mundo noon, walang ICC, believe me, mga tao Jude kay Bibim yang nagplano. So, good luck po, General Albayalde and Senator Bato de la Rosa. Pagdasal po natin si PRRD sa kanyang kalusugan habang nagabiyahe pa siya papuntang Netherlands at habang nandun na siya awaiting for his trial. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga vlogs. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Talanding Tribe dahil ang ating income sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga tribo. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong sa Talandig na tribo. Karon na may diri sa Masimag, Barangay Tagbak, Bukidnon. So, mo na ni ang ikaapat nga balay sa Masimag ang akong bisitahon. Ayo! Oh, dayon, sa aming balay nga, Bulsot. Oo, maing hapon. Hapon sad. Oo. Mo na ni ang Bulsot ni mga balay. Nga, kuha na gid kayo. Luwag na gid kayong Bulsot. Oh, luwag na gid na. So, gikan karon nag-ulan, so gisalod ra gid ang tubig. Oo. Makita silang sala. Nakasulod sa planggana ang nakuha nila kanang nasalod nga tubig. Ay Bulsot na gid kaayo ang ilang hero. Makita nga kuha na gid kaayo. Luwag na kaayo ang Bulsot. O kini gatulo-tulo pa gani ang tubig nga gikan sa atop. So kuha na gid kaayo ang ilang hero. Bulsot na gyud. So karon nga nakita naman gid ang inyong balay nga Bulsot na, mag-ready na mo og manguha na mo og kahoy kay naa na may stock nga lansang, pako, plincent nga ihatag sa sama sa inyo nga nagkalisod sa inyong balay og tulo na. Oh. Og karon unsa ang imong ikasulti nga matagaan na ka og yero? Salamat gid sa Ginoo sa dayon sa. Salamat po sa nagtan-aw. Oo.
Dahil salamat po sa nag-sponsor ani nga kuan programa nga manghatag og sin kanang buslot na gyud iyang balay. Daghang gid salamat. Sige, salamat. Sige.